Magandang linggo sa inyong lahat. Nasaan man kayo sa ating mundo, linggo ng gabi, 8:45, kaya meron na naman tayong Spokes Hour. Ako po'y nakapagpahinga itong araw ng linggo. Talaga naman pong complete rest ang aking ginawa. Nakatulog ako ng hapon at nakapag-exercise pagkagising, no? At kumain ng healthy. Puro isda ang kinain ko ngayong gabi. Kayo po, nakapagpahinga ba kayo? Abay, sana po dahil bukas kayod na naman tayo, mga kapwa Pilipino. Ang pag-usapan natin ngayon, ang ayuda para sa kapos, ang kita program or AKAP. Alam niyo ba, nakakaiba itong programang ito kasi ito yung kauna-unahang pagkakataon na di umano ay dapat ipamimigay ng DSWD para doon sa mga konti nga ang kita dahil nga po sa inflation o yung mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Napakalaki pong halaga ito, 26.7 billion pesos. Pero ito'y kakaiba rin dahil una-una, hindi siya kasama dun sa National Expenditure Plan. Ano ba itong NEP? Ito yung budget na sinusumite ng Malacanang sa Kongreso. Ito yung nagiging basihan ng talakayan sa budget season. Kakaiba rin po ito dahil hindi po ito lumabas doon sa House version ng budget. Ito na po yung General Appropriations Bill. Hindi rin po ito lumabas doon sa General Appropriation Bill na inapruban ng Senado. Hindi rin ito lumabas doon sa final na na-ratify ng parehong kapulungan ng Kongreso. Pero lumabas siya matapos yung tinatawag na BICAM. Ano ba yung mga step-by-step na yan? So una po muna, budget call. Tapos i-consolidate ng DBM, magiging National Expenditure Plan, isusumiti sa Kongreso, magkakaroon ng committee hearing, magkakaroon ng plenary hearing. Sa Senado, gano'n na naman. Committee hearing, plenary, tapos aprobahan. Tapos nagkakaroon ng bike. Nangyayari ang karamihan ng mga kaduda-dudang tinatawag na insertions. Singit. Kaya nga po insertions kasi wala siya doon sa National Expenditure Plan. Pero itong mga insertions, hindi lang po pwede mangyari yan sa BICAM. Nangyayari din po yan sa period of amendment kapag tinatalakay na ang budget sa floor, sa plenary. Ako po talaga dati, no? Ako'y kongresista, napansin ko na meron talagang pork barrel ang sekretary ng DPWH na talagang ginagamit niya yan para pamigay sa mga congressman at senador pag humingi ng projects. Inisa-isa ko yan, kaya pinatahimik nila ako. No? Pero anyway, kapag yan naman po ay nagkaroon ng institutional amendment na tinatawag, ibig sabihin, yung isang departamento ay humingi ng mas malaking pondo at yung isa namang departamento ay pumapayag na bawasan sila, wala pong problema dyan. Pero ang problema talaga dyan sa period of amendment na yan, yung mga individual amendment, dyan po pumapasok yung mga personal interest ng mga kongresista at pati na rin mga senador. Kaya talaga naman po, maski hindi na pag-aaralan ng proyekto dahil hindi dumaan sa budget call, hindi dumaan sa regional development councils, yun po yung mga pinagdadaanan bago gumawa ng budget ang DBM, naisisingit. Pero ang malupit po dito sa bicameral conference, unang-una, hindi po yan nakaka-participate ang buong Kongreso. 12-12 lang po yan galing sa Kamara at 12 galing sa Senado. Pangalawa, yan po executive session. Wala po yan transcripts at walang po pwedeng kahit sino na nasa loob ng BICAM room kung hindi ang mga miyembro lamang ng bicameral committee ng parehong kapulungan ng Kongreso. At pangatlo, wala rin yang transcript. So hindi mo alam kung ano nangyari. So dyan po talaga, pag nagkaroon ng insertions, abay, hindi mo malalaman minsan talaga na nangyari yan. Now, anong malupit dito sa akat nito? Abay, hindi alam ng Senado. Ibig sabihin, naisingit yan na wala man lang diskusyon sa BICAM. Now, paano nangyari yon? Well, unang-una, obviously, no, sa crime po ng falsification, kung sino nakinabang, siya yung suspect na responsible sa forgery. Pero sa insertion sa budget, ganun din. Kung sino nakinabang sa insertion, yun din ang suspect. Sino ba nakinabang? Walang iba kundi si Mr. Espeker. Dahil tignan nyo, nakasulat dito sa notes. Yan, pakita natin yung notes ha. Kasi nga po, wala yan sa budget talaga. No? Bigla na lang lumabas. At saka, dyan lang po yan sa notes. O, lakihan natin itong nasa yellow.
Yan. Lakihan natin. The, basta ang nakasulat po dito na 26.7 billion ay pwede lamang ma-release ng DSWD subject to guidelines, pero ito po ay subject din sa approval ng SPECER. Can you imagine? Can you imagine? Dalawang kapulungan ng Kongreso, and yet ang disbursement ng 26.7 ay subject to the sole approval of the SPECER. Kung ikaw ay halal ng bayan na merong 16 million votes bilang isang senador, pupunta ka ba kay SPECER para humingi ng kanyang authorization na kumuha ng AKAP? Tsura lang ni Speaker na ang botong nakuha ay 100,000 sa kanyang distrito. Bakit naman gagawin ng senador yon? Pero ang punto po, itong mga ayuda na dumadaan sa mga kongresista at mga senador, illegal po yan. Ako po ang naging abogado nila Liling Briones nung kinwestiyon namin ng PDAF. Iba pa po yan doon sa kinwestiyon namin ni Greco Bellica na pareho kaming nanalo. Ang sabi ng Korte Suprema pagdating doon sa PDAF, illegal ang kahit anong project identification matapos maipasa ng Kongreso ang budget. Ibig sabihin, hindi po pwede na ang mga kongresista ay nagpa-participate sa implementation ng project. Ang trabaho nila, yung bumuo ng pulisiya kung saan gagastusin ang mga budget. Kaya nga kapag sila ay nag-identify ng mga projects matapos maipasa ang isang project, yan ay illegal. Dahil yan ay trabaho na ng executive. Ganun din yung patakaran na kapag ang kongresista at senador mismo ang namimigay ng ayuda. Hindi po trabaho ng lehislatura yan. Ang trabaho nila ay bumuo ng batas para magkaroon ng authorization sa paggasta ng pera ng bayan. Pero hindi po dapat sila mismong namimigay. Yan po ay trabaho ng DSWD. Kaya nga po ako'y nagtataka, yung AIX. Bakit merong AIX allocation ng mga congressmen at senador? Bawal po yan dun sa kaso na hinain namin nila Liling Briones. Bakit ito na namang akat neto, tanging Speaker of the House lang ang po pwede mag-disburse? Talaga pong nakaka-iskandalo. Ang mas malungkot pa, itong akat nga, ito ngayon ang pinagsususpetsahan na magpopondo sa bribery initiative. Saan nila kukunin yung mga pinangako nilang 20 million kada kongresista? Malaking halaga po yan, ha? 318 congressmen times 20 million. Bilyones po yan. Subukan natin kung kaya ng aking calculator, ha? Ang aking mahiwagang calculator ay tignan natin kung kakayanin niya. Subukan natin, ha? 318 times 20 million. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan nga. Hindi po kaya ng aking calculator. Ang lumalabas ay 6.36E9. Hindi ko po alam po ano yun. Is that 6 billion? Pero ito po ay 26.7 billion. Mantakin mo yan. At saka hindi lang yan. Ang maglalabas lang ay ang Speaker at hindi malinaw sa batas kung paano gagastusin ito. Ibig sabihin, iniiwan sa IRR, sa Implementing Rules and Regulation, kung paano ba igagastusin po na mali. Bakit? Dapat ang statute, ang batas, kompleto na. Na dapat yung IRR, wala nang iisipin pa yung mag-i-implement. Susundin na lang kung anong nakasabi sa batas. Ibig sabihin, yung Implementing Rules and Regulation, dapat nagmi-mirror lang ng batas mismo. Pero ito po, kahit anong guidelines, wala. Pwede niya yang pambili ng bahay kung gusto niya at isi-certify niya for a public purpose. Pwede niya yang pamudmod doon sa mga susunod sa kanyang mga utos at wag bigyan yung mga kumakalaban. Tama ba yun? Na parang nabaliwala ng Kongreso sa paggagastos ng 26.7 billion at tanging speaker lang ang magdedesisyon. Siyempre po, ang kinatatakutan talaga ng mga senador na nag-iimbestiga ngayon sa BI, sa bribery initiative, ay eto nga pong magpopondo, hindi lang doon sa 20 billion kada kongresista para doon sa 3% per district, eto rin yung pambibili ng lagda. Bakit ako galit na galit? Kasi matapos maipasa ang budget ni Vice President Sara Duterte, pinagkait nila yung 650 na gagamitin naman talaga ng Vice President dahil siya ay co-chair ng NTF-ELCAC at DepEd Secretariat. Alam naman natin na talagang pilit
na pinepenetrate ng mga teroristang CPP-NPA ang ating public school system. Ipinagkait nila yan. Di umano daw dahil walang accountability. Hindi po totoo yan. Dahil ino-audit po pati ng COA ang confidential funds. At hindi po yan liquidation by certification gaya ng ginagawa ng mga kongresista. Hindi po. Kinakailangan sasabihin kung saan talaga ginamit yung confidential fund, anong impormasyon ang nakalap dahil dun sa information fund na yan, sa confidential fund na yan. Hindi po pwede na I certify it is used for a public purpose na gawain ng mga kongresista at ng mga senator. And yet, itong 650 na ito, ipinagkait sa vice chair ng NTF-ELCAC na lumalaban sa CPP teroristang NPA, and yet, binigay kay Speaker mismo ang 26.7 billion. Bukod pa yan, dun sa kanyang confidential and extraordinary expense. At again, magkano ang confidential at extraordinary expense ng Speaker? Kung hindi ako nagkakamali, yan po ay mahigit 1 billion. Ito po ha, titignan natin. Confidential and extraordinary expense speaker. Yan, magkano to? Ito po ha. Yan. Well, hindi po itong pero yung exact amount po ay yung sinasabi nila na extraordinary funds. Pero magkano itong extraordinary funds nito? Nasabi nila hiwalay sa confidential fund. Ang problema, sa line item po, iisa lang yon. Confidential and extraordinary funds. Wala pong distinction yan. No? Iisa lang yan. Okay? So, 1.6 billion. So ngayon, meron na silang 26.7 billion, meron pang 1.6 billion confidential and extraordinary. Napakadaming pondo naman na kontrolado ng Speaker. Daig pa niya ang presidente. Kung siya lang ang magkokontrol nitong AKAP fund na ito. At saan gagamitin ito? Gagamitin ba ito sa panira ng mga kalaban ng Speaker? Gagamitin ba ito para patahimikin ang mga kritiko ng Speaker? Gagamitin ba ito para bilhin ang loyalty ng mga kongresista at ng mga mayors para pagdating na 2028? Alam nila kung sino ikakampanya. Sistemang bulok. Kaya nga po, uulitin natin ang sinabi ni Super Ate to the President at ni Senator Chis Escudero, ang kapal ng mukha mo. Tignan natin ang mga reactions ng ating mga viewers. Ngingiti na tayo dahil high blood pressure na tayo dahil napakalaking halagang involved dito. 26.7 na siya lang ang magkocontrol. Salvacion Bacunata, good PM, Atty. Harry Roque, dapat tanggalin ni PBM si Tambi kasi sa tingin ko, mababankrupt ang Pilipinas sa ginagawa ni Tambaluslos. Hindi nga po tinatanggal eh. Alam nyo, imbis na tutulan itong bribery initiative, sinang-ayunan pa doon sa Philippine Constitutional Association. So ngayon, ang iniisip ng mga kongresista, pati yung pamamaraan na kinakalap ang pirma, approve si Presidente. Ewan ko ba ho? Parang naniniwala na ako dito kay Super Ate to the President na alam talaga ni PBBM ang tungkol sa pirma at aprobado niya yung mga gustong pagbabago daw sa kasalikang batas kasama na yung 2 5-term extensions sa kanilang mga termino daw. Yan po ay according to Super Ate to the President. No? Darlene D., hindi pa kababayaan ng Senado ang nangyari, lalo na ang chair ng Committee on Finance na si Senator Angara. Paano makakalusot sa Senado ang mga insertion na ganyang kalaki na hindi nila napapansin? Nangyari po kasi dyan, nangyari talaga dyan, ang Secretariat support po galing sa House kasi dapat sila nag-originate. So sila lang talaga, yung mga proponent lang, ang nakakaalam. Nakita nyo naman kung saan nakita yun kung saan nakalagay yung special note on AKAP. Napakaliit po niyan. 3 volume po yan. So talagang kung sino nag-insert, sila lang nakakaalam. Sino yan? Siyempre, yung chairman ng House, yung House Speaker, at saka yung 12 na kabahagi ng BICAM conference team ng House of Representatives. I am who I am. Good evening, Spox. Ask ko lang po, bakit ang Senado ay paimbestiga wala namang outcome. Dapat talaga, meron talagang makulong sa mga investigasyon nila. Although hindi sila piskal,
dapat makakalap sila ng sapat na impormasyon para maging basehan sa pagsampa ng kaso. Okay, si Japanese na naman, hindi, ano yan, move. Kailangan po ba magpapirma rin kami, attorney, para po malakas ang boses ng Pilipino? May mga natanong na po kaming ilang abogado pero ayaw po nila. Natatakot po sila dahil iba raw po ang galawan ng administrasyon ngayong lalo na ang House of Representatives. Ano kaya yung ipapapirma ninyo? Po pwede nating tulungan yung mga nagpirma na hindi talaga nila naintindihan ang pirmahan nang sa ganon mabawi ang pirma nila sa COMELEC. Darlene D, kailangan po ba talaga ang IRR? Bakit nagmumukhang IRR ang nagiging batas? Pinakamagandang example po ay universal healthcare. Tama po kayo dyan. Ang batas ang dapat nasusunod. Ang IRR nagpapatupad lamang. E paano ka mag-provide ng 26.7 billion na bagong ayuda na hindi naman sinasabi ng batas kung paano gagastosin at sinong gagastos niyan? So mali po yun na iniiwan sa IRR. Dapat yung batas mismo. Okay? Tama ka, Darlene. Si Ju, attorney, masaya kaya ang PBBM sa nangyari sa administrasyon niya. Napaka-controversial lahat at walang magandang direksyon. Very poor. Tingin ko po, mukha namang happy sila dahil palagi sila nagpa-party. Tignan po natin kung happy rin ang sambayan ng Pilipino. Lesberg, hi Spox, may legal liability ba ang pagsingit ng HOR ng extra budget sa DSWD at COMELEC? Well, ang tingin ko po ito, po pwede. Kasi parang falsification po yan. Nung nagbigay sila ng electronic signature, ang linagaan nila, wala pa yung tungkol sa AKAP. So po pwede po yan, falsification of public document. Ito na naman si Japanese, no? Para po sa kaso, sana laban dyan sa budget na yan, especially yung AKAP at sa liquidation by certification na rin po. Well, po pwede po tayo maghain ng petisyon. Tignan po natin, sige, gumawa kayo ng sertifikasyon na binubuyo ako magsampa ng kaso laban dito sa AKAP at sa certification by yung liquidation by certification. Tatanggapin ko po yan. Sige, gawa po tayo ng mga pirmahan para malaman kung maraming susuporta sa ganyang petisyon. Red Chocolate. Attorney, nagdasal si Sen Aimee na ilayo daw kapatid niya sa mga demonyo. Paano mailalayo? Di ba wala namang divorce sa Pinas? Nakakatawa talaga. Ay, nako, Red Chocolate. Sa Maniyan yan. Attorney, nag-usap po ba kayo ni VP kagabi? Kasama niyo po ba si PBBM? Hindi po. Ang kasama po namin kagabi ay si VP at saka si Super Ate to the President, Aimee Marcos. Marami siyempre pong mga marites, pero not for public consumption. Kilitiin niyo muna ako. Ayan na naman po si Japanese. Attorney, bakit po need dumaan po sa speaker? Dapat po rekta na sa DSWD pa. Tama nga po. Because ang implementation po, trabaho ng executive yan. Sakop po yan ng desisyon ng Korte Suprema kung saan diniklara na yung pork barrel illegal. So many yun yan. Sek, kamusta po si VP? Okay naman po si VP. She's in very high spirit. Dahil alam niyo naman, kahit anong binabato sa kanyang putik, siya pa rin ang pinagkakatiwalahan at pinaka-aprobado ang performance ng taong bayan. Si Japanese na naman, election period na naman po kasi, attorney, gusto po namin mag-file ng kaso kasi po sobrang na, attorney, ang sakit na po ng puso ng ginagawa ng House of Representatives. Gawa po kayo ng manifesto na dapat magsampa na ng kaso at kung madami po naman kayo makuhang lagda, pro bono po, magsasampa tayo sa hukuman. Rhea Hong Kong, paano po ba matigil ang korupsyon sa bansa natin? Dito sa Hong Kong, ramdam ng mga Hong Kongers ang taxes na ginagamit sa tama kasi maganda ang bawat districts at maganda ang kanilang transportasyon. Tama po. Dapat ibinabalik sa taong bayan yung pera ng taong bayan. Okay? Gerard MDFX, attorney, kung imbestigahan niyang ganyan, pwede kaya kumilos ang NBI o kung sino man, anong kaso pong ganyan? Anong parusa at paano babantayan ng taong bayan yan? Baka makalusot yan. Naku, sarap. Well, alam niyo naman po, hindi nila akalain na yung PDAF scam ni Janet Lim Napoles ay nahuli rin. So tignan natin po, baka mahuli rin sila dito sa AKAP scandal. No? Noel Amancio, Attorney Roque, anong balita sa SMNI? Yung pagpunta niyo po sa SC. Nag-aantay po kami ng reaction pa sa SC. Pero ngayong linggo po, mag-ahain na ako ng motion to resolve prayer for temporary restraining order nang sa ganun po, payagan na kami mag-broadcast muli. Okay? Value sa statement and from there, implicated VP Inday.
Well, yun nga po, kaduda-duda. Kasi pinayagan muna niyang lumipas ang 4 na taon at naging Vice President si Inday Sara bago niya idinawit. So kaduda-duda, bakit siya pabago-bago ng kanyang mga sinasabi. Chaconik 721, sir, watching from Daly City, California. Tutubang nakapirma si Senator Amis Acap or na isahan siya ng mga congressmen sa BICAP. Ang pirma po niya, electronic signature. At yung electronic signature po, intended dapat doon sa BICAM report. Isiningit po yung note. Note po ang siningit tungkol sa AKAP. So hindi po kasalanan yon ni Senator Amy Marcos. Kumbaga, naging biktima siya ng falsification dahil idinikit ang lagda niya sa isang bagay na wala naman nang naroon. Benigno Romero, 500 billion ang program, 26 billion AKAP. Ang daming pera pero maraming naghihirap. Lalo sobra naman. Opo, yung 500 billion na po yan, kakataka-taka ha. Alam nyo ba ho na tinanggalan nila ng pondo yung mga regular programs kasama na yung mga counterpart financing para sa mga foreign-funded projects. Nakapagtataka nga pumunta pa sa Davao si Presidente para i-inaugurate yung bus system ng Davao. Hindi naman, wala namang budget na binigay para sa counterpart ng Philippine government dun sa ADB financing para dun sa bus program na yan. So hindi po yan mapapa-implement dahil zero ngayon ang lahat ng foreign-funded projects sa budget na ito ay talaga pong ginamit sa kabalustugan ng pondo kaysa doon sa mga proyekto na alam natin na malilinis dahil foreign-funded nga po. Joy Wilson Gallardo Giducos, Attorney, good evening. First time po ba nangyari yung pagkontrol ng House Speaker like Tamba since Ramos administration? Bakit walang strong opposition ngayon? Bakit hindi nangyari sa panahon nila Joe De Venecia at iba pong speaker? Kasi nga po, meron check and balances. Naku, nawala tayo. Siguro, iniisip niya siya ay isang presidential insan, he can get away with anything. Malungkot po. Malungkot. First time po ito. First time talaga. Jules Emano, hi Spox, can we make a sign campaign demanding an audit of the current Congress? Ilang signs kayo needed? Ay, naku. Pag kayo nagsimula niyan, baka mamaya 100 million na pumirma dyan. Walang enough na papel para sa pirma natin. Kian Charles Manginlaod, hi po Attorney Roque, sa palagay niyo po ba kukunin ng SMNI si Attorney Trixie Cruz? Well, bakit Trixie Cruz naman po yan? Kasi wala rin kami sa ere. Wala po kaming prangkisa, wala kami sa ere, pero she's always welcome to join us. Hawot, bakit walang kumakanta na kapwa kongresista dyan kay Tambi? Shout out kay Kong Marcoleta, where na you? Well, tinatanong ko rin po yan. Pero wag po kayo mag-alala, hindi pa naman tapos ang boxing. Baka magsalita pa siya. At yung pangako niya, na kapag talagang napatunayan na si Speaker ang nasa likod nito, hihingi niya ang pagbibitiw niya bilang Speaker. Joe, Attorney Roque, tanggol si Erwin Tulfo kay Tambaluslos. Ang tanong po, bakit siningit lang ng Congress, kung malinis ang hangarin nila, dapat pinagdipatihan yan, palaalam talaga. Tama po yan. Doon pa nila siningit, doon sa walang minutes at saka executive session na bicameral conference. Venus Price, tuloy po ba investigasyon ng PCSO? Led by Mr. Tulfo, ewan ko po, according to Maharlika, natigil na daw at merong dahilan kung bakit natigil, panuorin niyo na lang si Maharlika. Lesberg, Attorney, bakit ang tahimik po ng 12 senators na present sa BICAM kung napag-usapan kaya ang AKAP that time? Hindi po sila tahimik. In fact, magkakaroon sila ng separate na investigasyon. Nanganak na ang investigasyon tungkol dito sa bribery initiative. Okay? Naku, maraming salamat po sa inyong mga komento. Yan po ang buhay ng Spox Hour dahil importante pong marinig ang mga opinyon ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Salamat po muli sa inyong patuloy na pagtangkilik at kung hindi nyo pa ako sinusundan sa Facebook, please follow me at naririyan din po tayo sa Instagram at naririyan din po tayo sa ating YouTube. Please subscribe sa ating YouTube. Ang konti-konti po ng subscriber ko sa YouTube, nasa 65,000 pa lamang. Sana po maging 1 million na tayo soon, gaya ng aking mga followers sa FB. Pero hindi po tayo lumalaki sa FB ha. 1.5 na tayo, siguro 3 taon na. So sana po, mas marami pang mag-follow sa atin. Kung kayo naman po ay naniniwala sa importansya ng malayang pananalita at pag-iisip, please like my Facebook and subscribe to my YouTube channel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po yung Spox ng Bayan. Harry Roque na nagsasabi, I love you, Philippines. Why? Because you're the only country that I have and you will be the only country that I love. Bye.